Ayan guys, kararating ko lang. Masayang masaya na naman si Nanay Linda. Ayan guys, ako'y galing sa palengke. Araw po kasi ngayon ng palengke. Ayan, bumili na rin tuloy ako ng ulam na luto para di na ako magluto at napapagod na ako. Dumiretso na lang po ako muna dito sa aking bahay at hindi dumalang ako sa tindahan kasi may bumili. Tapos sinara ko uli kasi nandito pa yung mga binili mga Ricardo. Pag araw kasi ng palengke, doon ako namimili ng mga Ricardo kasi medyo nakakamura ng kaunti. Kaysa bibili tayo ng pangkaraniwang araw, talagang mahal talaga. Kaya doon ako medyo nakakaminos sa pag-araw ng palengke kasi kahit paano kakamura ako ng kaunti. Naibibenta ko din ng mura sa atin mga bumibili. Yan guys, at tingnan mo guys, namili po ako ng mura po ang ukay-ukay doon. Alam mo guys, wag niyo po minamaliit ang ukay-ukay. Kasi po, ang ukay-ukay po, mas gusto ko pa yan sa tunay na bago na binibili. Ang ukay-ukay po ay matibay. Kagaya po nito, yan po, di ba? Binili ko po ito sa aking asawa kasi nagpapabili po siya na ipapartner daw sa kanyang short na binili. Na in-order, pero bago yon. Yun, binilihan ko po siya ng tatlo atang t-shirt ang nabili ko sa kanya. Bilihan ko daw siya. Yan guys, binilihan ko po siya. Mapili po yon sa t-shirt kasi po siya po talaga ay maarte sa damit. Ganun po. Kaya, tingnan mo guys, ang gaganda pa para mga bago. Mga original po guys, original po siya. Hindi po siyang mga basta-basta lang na ukay-ukay. Pero mo sa nagkakahalaga lang po ng 20 pesos, makakabili ka na ng ukay-ukay ng magaganda. Kung bibilihin po ito sa mall, pinakababa to 500. Mga ganun po kasi bumibili po ako sa mall sa SM ng mga damit, mga t-shirt. 1,000 plus po. Mahal po talaga kaysa magtiyaga na lang po tayo magpunta sa ukay-ukay. Total magaganda naman po yan at imported. At bago naman po yan ipapasuot sa tao, kagaya sa asawa ko. Yan po ay binubuhusan ko po yun ng mga kulo. Nagpapainit po ako ng tubig at binuhusan ko ng kulo at saka ko po yung nilalabahan. Yan po at saka ko ipapasuot kagaya po sa akin. Ayan po ang hilig kong guys. Yan. So, kaya ang ganda ng mga tinda nila ngayon, araw ng palengke, araw ng Sabado ngayon. Sinasamantala ko po yon. Pag araw ng Sabado, napupunta talaga ako doon. Sa halagang 300 na pang-ready ko sa ganyan, hirap na ako magbuhat papunta dito. Marami na po ako nabili. Yan guys, okay, welcome to my vlog. Maraming salamat sa lahat mga guys. At ito na naman si Nanay Linda. Nag-aayos ang kanyang pinamili. Wala pa yung asawa ko. Ito, binilihan ko siya ng paborito niyang ulam. Sabi niya, namimiss daw niya yung dinuguan. Ay napunta ako doon sa nagluluto na masarap magluto ng dinuguan. Kaya doon ko siya nabilihan. At dalawang order pong ulam yung nabili ko, okay na sa amin dalawa kasi yung anak ko naman na si DC ay nagbukod naman ng pagkain, marunong naman magsaing siya, binibilihan ko na lang ng ulam, sinasabay ko na yon sa sarili kong pagbibili ng ulam. O di may kakain na kami por parehas, hindi naman ako pwede kumain na hindi ko bibigyan ng anak ko dahil hindi ko kaya maglulok ng pagkain na ang anak ko kung anong ulam ko, hindi lang ibibili ko sa kanila. Ganun po akong nanay. Hindi po ako pakakainin ko ng sarili ko na masarap, yung anak ko di ko papakainin. Siguro guys, manghihina ang aking sarili katawan. Pag ganun po, minsan nagsasagutan pa nga kami mag-asawa. Sabi para daw matuto, sabi ko hindi mo kailangan sabihan na matuto. Sabi ko nga ganun. Kailangan natin talaga kung anong kakainin, pagkain lang yan. Sabi ko anak ko yan, kailangan ko intindihin. Sabi ko nga ganun. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Sabi ko sa kanya. Dahil yung iba nga, napapakain natin, hayop nga, pinapakain natin, di ba? Nadala-dala na ako sa mga hayop, nag-alaga na nga ako ng mga aso, binibilihan ko pa ng mga mamahalin dog food yun. Kasi gusto ko yung alaga ko, masasarap ang kinakain nila. Ganun po ako mag-alaga. Ngayon, nagsawa naman po ako sa pag-aalaga dahil hirap na ako, napapagod na ako. Binigay ko doon sa aking driver na parang kamag-anak na rin namin yun, na nagdadrive sa akin na malapit sa amin, malapit din kami sa kanya, kaya doon ko binibigay kung ano yung aking mga alaga. At least doon napapangalagaan nila ng mabuti kasi ginagawa din nila yun parang mga tao, mga binibilihan din nila ng pagkain talaga. Hindi nila pinapakain ng mga nakakasira.
doon ko sa kanila pinili ibigay. Kahit magaganda ang alaga ko, hindi ako manghihinayang bigyan sila ng ganun kasi nakikita ko kung paano sila mag-alaga ng mga ganun, mga hayop. Ganun po ako, nagsawa na po ako sa kakaalaga, pati mga manok, kung ano-ano pong inalagaan ko, nagsawa na po ako. So ngayon nagpahinga ako, wala po ako alaga. Yan po guys, kaya salamat sa lahat mga guys. Salamat sa mga follower at lahat na nagsisiporta kay Nanay Linda. Ako po nagpapasalamat sa inyo. Lalo na po kay sa atin mga boss dyan sa social media, kay Lola Mita. Salamat po sa inyo sa pagtsatsaga kay Nanay Linda. Thank you so much sa inyo. Sana mahabain pa po yung buhay dito sa atin Facebook. Thank you so much sa lahat. Sa lahat po bukas na magdidiwa ng Happy Mother's Day ay masayang masaya ko. Dahil inabot na naman tayo ng ganun taon ng Mother's Day. Bihira lang yun sa isang taon. Kaya yan, ako yung nagpapasalamat. Nanalangin na po ako kanina na bigyan pa ng malakas na pangangatawan ang mga senior citizen. At sa lahat ng mga nanay nga magdidiwa, sa lahat ng mga lula, sa lahat po, lahat po, buong mundo. At sana malalakas pa. Malalakas pa kami. Isa na ako dun kasi isa din akong nanay. Okay, thank you so much. Ingat ang mga anak ko. Sa lahat, ingat. Mainit po ngayon. Ako po, di bali na ako, matanda na ako. Kayang-kaya ko, pero minsan yung mga anak ko, naiisip ko din yun dahil minsan akala mo hindi sila naiinitan. Hindi nila alam naiinitan na sila. Yan yung pag ano niyan minsan, tataas yung mga dugo natin na wala silang kaalam-alam. Yan nangyayari na gano'n na biglaan. Kaya sana naman mga anak, lagi kayo makikiramdam sa mga sarili nyo dahil mahirap talaga magkaroon ng sakit, di ba? Kaya kung may mga maintenance man kayo, lagi nyo iinumin ang mga maintenance nyo para suporta sa inyong kalusugan. Mag-ingat kayo lagi sa lahat ng pinupuntan nyo at uinom kayo ng maraming tubig. Alam ko, magagaling kayong anak. Alam ko, masisipag kayong anak. Kaya wag naman nyo sobrahan yung pagsipag nyo. Kasi hindi na rin maganda pag sumusobra na ang kasipagan ng isang tao. Minsan magpapahinga din, 'di ba? Ang akin naman, okay lang ako kung sakali man nga basta ako makakakain at mayroon din kahit papaano pambili ng mga kung ano-anong mga pangangailangan namin. Okay naman, hindi naman nagkukulang ang mga anak ko sa akin. Ay nandyan talaga sila nakasiporta kahit anong mangyari. Ako yung nagpapasalamat sa mga anak ko ngayon. Sumasapit ang Mother's Day at tuwan-tuwa ako sa kanila dahil lagi nandyan sila sa akin nakasiporta. Sa amin dalawa ng papa nila. Kaya kami ng papa niya, lagi ko din binabantayan yan ang papa nila para ako may bantay din bata sa papa nila. Kaya yan, diba? Kasi ang mga anak kasi, pag tayo kasi matatanda na, ang anak na rin natin, matatanda na rin, nagkakanya-kanya na yan. Kaya iniiwan na rin yung mga magulang, may kanya-kanya na rin silang destinasyon sa buhay nila kung ano man ang gagawin sa buhay nila. Hindi ko na mapipigilan yun, kaya masarili na silang isip. Kaya alam na nila yung buhay nila. Hindi ko na mapipigilan yun, diba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandiyan siya ano naman sa pananalangin kahit papano ay pinapakinggan naman ng Panginoon sa lahat ng aking hinihiling sa Kanya. Thank you so much. Welcome to my vlog. Ingat po anak ko. Yung nagpunta sa probinsya, mag-ingat kayo. Ingat kayo yung nagpunta sa probinsya at namimigay ngayon ng mga handog sa pag-aaral ng mga estudyante doon sa Samar. Ang layo pa ng pinuntahan mga guys. Nakarating pa ng Samar para mamigay ng mga school supplies. Doon sa estudyante ang anak ko. Isipin mo yun guys. Kaya binahayaan ko na lang siya kasi iyon ang kagustuhan niya. Iyon yung kanyang talagang ikakasaya sa buhay niya. Makapagbigay sa kapwa niya tao. Matuwa ang mga magulang kahit paano. Hindi na rin nila maibibili sa mga store kung saan man may mga bilihan yan. Kasi bibigyan na sila ng mga school supply sa pag-aaral. Salamat sa anak ko, salamat sa Diyos. Sana lalo pa po nyo palakasin yung isa kong anak lagi naiisip yung mga ganyang bagay para siyang masahol pa siya sa mahirap na lang magbanggit sa bahala na, di ba? Kasi siya wala naman siya katungkulan na tao, pero siya po taon-taon ay inaagap niya yung kanyang pagtulong sa mga kapwa niyang mga tao na nangangailangan ng tulong.
Thank you so much. Bye-bye. Welcome to vlog. Ingat ang lahat. Maraming salamat. Bye-bye.